Okay, sa mga idea po ni Ibn Taymiyah, si Ibn Taymiyah po ay estudyante niya si Ibn Al-Qayyim, no? Pareho silang tumatalakay ng mas detalyado sa salapi at presyo, an-nuqud wal as'ar, an-nuqud at saka as'ar. Ang impluwensya ng supply at demand sa paggalaw ng presyo, ang katarungan sa pakikipagkalakalan at bawal na pandaraya. Halimbawa niyan, kung kakaunti ang produkto sa merkado at mataas ang demand, tataas ang presyo. Ngunit kung ito'y resulta ng artipisyal na pagpigil ng supply, ano yung artipisyal na pagpigil ng supply? Tafaddalu ya ikhwani wa akhawati. 10 points. Bigyan ko ng 10. Ano yung artipisyal na pagpigil ng supply? Sa economic term, lingwahe ng economy or the language of economics. Ano yung artificial na pagpigil ng supply? Sino na? Bismillah. Banggit natin kanina. Sister Fatima, 10 points ka. Bismillah. Hindi ba yun yung hoarding, Doc? Monopoly? Monopoly. 10 points si Sister Fatima. Sister Dayan, pakisulat. 10 points si Sister Fatima. Yan po yung ihtikar, monopoly. No? Yan po yung artificial na pagpigil ng supply, ihtikar in Arabic, monopoly in English. Ito ay bawal sa Islam. Allahu Akbar. Thank you so much, Sister Fatima. Jazakillah khairan. Dito po, pang-apat, mga idea ni Ibn Khaldun. Masya Allah, dito na si Ibn Khaldun. Assignment po ninyo ito. Hindi ko pa nakita yung assignment ninyo. Pero titingnan ko yan. Bibigyan ko ng oras. No? Lahat ng assignment ninyo, mga homework ninyo. Si Ibn Khaldun po, no, sa kanyang Muqaddimah na kitab, nagbigay siya ng malalim na pagsusuri. Natatandaan pa ninyo yung pagsusuri ni Ibn Khaldun na banggit natin dati? Una, division of labor, taksimul amal. No? Pangalawa, al-ardi wat talab, supply at demand. Pagkakaiba ng mga produkto. Sa mukaddima po, nagbigay siya ng malalim na pagsusuri. Sino yun? Si Ibn Khaldun. Una, taksimul amal, division of labor. Al-ardi wat talab, supply at demand. Pagkakaiba ng mga produkto sa pangunahing pangailangan, daruriyah at luho, kamaliyat. No? Kamaliyat. Nandyan sa kitab natin sa harapan ninyo, inshallah. Basahin lang. Okay, dito po, papel ng presyo, salapi at kalakalan sa lipunan. Anong halimbawa niyan? Ayon po kay Ibn Khaldun, ang paglago ng ekonomiya ay isang lipunan ay nakasalalay sa kooperasyon ng mga manggagawa at espesyalisadong gawain. Siya ang kinikilala bilang unang tunay na analis ng ekonomiya dahil iniugnay niya ang pag-uugali ng tao at lipunan sa mga ekonomiyang batas. Tafaddalu, ano po yung khulasatul kalam ninyo bago natin babanggatin yung panglima? Tafaddal, Sister Lina, barakallahu fiik. Ayon po kay Abu Hamid Al-Ghazali, ang mga ay ayon sa kanyang kitab na Ihya Ulumuddin, natalakay po niya yung suliranin ng barter dahil palagi sa pangailangan ng dalawang panig, pero hindi po niyo in-specify kung ano yun. Kahalagan ng pera, kahalagan ng pera para sa pagtulong sa kalakalan. Kay Abul Fadl Jafar bin Ali Dimashqi po ba yun? Natalakay po niya sa kanyang librong Isyaratu ila Mahasinit Tijara
Ah, natalakay din po niya yung suliranin ng barter, mga pangangailangan ng tao, paano tugunan, division of labor at para tumaas ang produkto. At kay Ibn Taymiyyah naman at Ibn Qayyim ay pareho silang nagbigay ng mas detalyadong paggamit ng salapi at presyo, at ipinagbabawal po nila ang monopoly. Lastly, kay Ibn Khaldun, may malalim po siyang pagsusuri ng division of labor, supply and demand, at iba pa. Yun lang po. Mashallah, Mumtaz, Sister Lina. Okay, the question is, no? Pwede pa ba yung tanong? Okay, the question is, yung sinabi ni Sister Lina na panig. Ano ibig sabihin ng dalawang panig doon? Bigyan mo daw kayo ng example sa language ng economics. Tafadhalo, sino magbigay? Language of economics. Not usul, not jurisprudence, hindi rin batas, no? Lang lingwahe ng batas kasi ang may legal term, may jurisprudence term, no? Mustalahat. So, may mustalahat din ng economics. Anong dalawang panig doon na tinutukoy natin? Barakallahu fikum. Sino yung dalawang panig doon? Dalawang party, for example, sa international trade. Inshallah, may subject kayo sa international trade. Lahat ng LLB, Sharia and Law and Sharia Economic Law. International trade na isang subject na yan. Tafadhalo. Yung dalawang panig po, kukunin natin yan inshallah next time. I-research ninyo. Okay, Sister Lina? O baka alam mo na, Sister Lina? Tafadhal, Sister Fatima. Yala, bigyan ka ng example. Kung sa international po, hindi ba po dyan yung exporter and importer? Naam. So, sino yung dalawang panig doon? Exporter, importer? I-specific mo pa. Hindi pa malinaw. Buyer and seller. Buyer and seller. Sino sila? Who are they? Siguro yung mga may mga bangkong involved also. Opo. Pagpalagay natin na gasoline. Yung gasoline. Saan galing yung gasolina? From the supplier. From the supplier. Saan niya ibibigay? Sa mag-i-import, dapat may mga financial institution yan, di ba? Mga logistic providers, mga freight. Opo. So sa palagay mo, yung barter na yan, yung international trade na yan, mahirap po ba, Sister Fatima? I don't think so. Kasi, syempre, meron namang ano yan parang kasunduan before the transaction, syempre. I don't think it's mahirap. Kasi import-export, ano yan Opo. procedure. Inshallah, tatalakayin natin, inshallah. So, for example, Mm. ano ang kahirapan doon na binanggit ng mga fuqaha natin, ng mga faqih or mga economists ng Islam, no? Bakit suliranin ng barter? Una na doon yung transportation. Tama po ba? An exchange of a right also, di ba? Opo. Opo. Maraming transaction po na mangyayari. Opo. Sa international trade. Inshallah, saan nyo malalaman yan, Sister Fatima? Doon po sa subject ninyo na international trade. Opo. May subject kayo dyan, inshallah. Next time, may mga tarif pa. Opo. May mga tarif pa. So, mahirap po. Mahirap. Maraming transaction dyan. Opo. Padal, Sister. Kasama sa Diplomat International yan, di ba? Opo. Kasama yan. Kasama. Opo. Siya. Tama yan. Inshallah. Papasok din yung foreign policy. Papasok yan ang diplomatic relation. Opo. Allahu Akbar. Tingnan niyo yung ulum, yung agham, connected to each other. Mutarabita. Al-ulum, mutarabita.
أو متداخلة in Arabic, no? Connected sila. Mashallah. Barakallah fi Sister Fatima, jazakallah khairan wa kullukum, lahat kayo. Dito po, panglima po, ay sino yung panglima? Wa fil fatrati nafsiha dhaharal Makrizi. Dumating si Makrizi noong 845 Hijri. Alladhi najidu lahu kalaman wasiyan haulun nuqudi wal as'ari fi kitabi Igathatul Igathatul Umma bikashfil Gumma. Yan ang kitab niya. Ang kitab po ni Makrizi sa kanyang aklat na Igathatul Umma, nandyan po yung may yellow dyan sa harapan ninyo sa presentation natin, sa kitab natin. Igathatul Umma bikashfil Gumma. So dito po yung aklat niya, dito ay tinatalakay o tinalakay niya ang problema ng, anong problema kaya ito? Problema po ng gala'il ma'isha sa Arabic. Gala'il ma'ishati. Yan po yung tinatawag na inflation, no, sa economics term. So, ang problema po ng inflation, gala'ul ma'ishati sa Egypt po, no, sa Egypt, sa Misr, fil Misr. Wa arja dhalika ila su'it tadbiri wal fasadil idari wa kadhalika katharatun nuqudil mutadawala. Dito po, mga sanhi ng pagtaas ng presyo, kakulangan ng maayos na pamamahala. No? Kulang sila sa maayos na pamamahala. Korupsyon sa administrasyon. Sobrang dami ng salapi sa sirkulasyon. Halimbawa niyan ya ikhwani wa akhawati, kapag ang gobyerno ay may imprenta ng sobrang pera ng walang sapat na produksyon, tataas ang presyo ng bilihin. Ano mangyayari? Magiging nandyan na yung inflation. Gala'ul ma'isha. No? Gala'ul ma'isha. So, alam ba ninyo ya ikhwani wa akhawati, dito tayo sa international tayo ngayon. International studies. Anong country na pwede silang mag-print ng pera gabi-gabi, araw-araw, minuto-minuto na hindi sila pinagbabawalan? Tafaddalu. Anong country yan?